Huwag ka na Jonathan magtapang, sabi ko sa'yo. Mas mananay ka sa akin. Tandaan mo yan. Ang dami niyong ginawa sa akin. Yung pang-insulto niyo, pinagtatawanan niyo ako. Sasabihin mo, papilang ang hawak ko, kayo nagmamahala. Di na magmahala kayo sa kulungan. Si Ma'am Annaliza Palmiano, 50 years old po at dati po siyang OFW. At nilareklamo po niya ang kanyang mister dahil po sa pag-abandona sa kanilang 5 anak at pagsama daw po sa ibang babae. Magandang hapon, Ma'am Magandang Annalisa. hapon po, ma'am. Attorney. So, dati po kayong OFW. Opo, Saan po ma'am. kayo dati? Sa Taiwan. Gano'ng katagal na po kayong kasal nitong si Rolando? 1999 po, September. 23 years na, na kayong kasal. Opo. Tapos ilang taon po itong 5 anak ninyo? Yung panganay po is 27. Pero po nung ikasal po kami, may anak na po kaming dalawa. So ano pong nangyari sa... Umalis po ako ng 2014. Tapos po, nalaman ko po is, naririnig ko po 2015. Tapos na-confirm ko po is 2016. Umuwi po ako ng 2017, 15 days. Tumanggi po sila. Sila? Sino po sila? Sila pong magkabit. Sila din po talaga. Sino po ba yung Yung si Jillian kabit? po. At Jillian. Lori Jillian Lorisca. Okay, so si Jillian. Kilala mo si Jillian? Nakilala ko lang po siya kasi po doon po siya nagtrabaho sa pinagtatrabahuhan din ng mister ko. Siya din po yung kumuha para maging tindera doon sa pyesa ng mga motor. So, nung bago ka pumunta ng Taiwan, Okay maayos na po naman kami. kayo Okay mag-asawa? Po. Opo. So, nung 2015, okay Opo, kayo? opo, okay Nung po. umalis ka, doon nagkaroon kayo ng problema? Nung 2016 na po. Kasi po Oo. naririnig ko na tsaka nagsumbong. Kaya ko po nalaman niya, nagsumbong po sa akin yung babae kong anak. Anong, paano nyo nalaman? Siyempre po bata, parang naano ko siya na nawalan po kasi kami ng kuryente, naputulan. Tapos tinanong ko po siya kung siya natulog. Tapos sabi Ayos. po niya, doon daw po sa talyer sa likod nung pinagtatrabahuhan nila. Sabi ko, bakit doon? May lola ka. Pwede ka naman doon sa lola mo. Tapos po, kinausap ko po yung anak ko nang hindi naririnig nung asawa ko sa bahay ko po. Yung nga po ang sabi, magkakatabi silang natulog. Sir Rolando, magandang hapon po. Wala na kaming communication, wala na kaming kung ano man. Nandito po si Annalisa. Asawa niyo po siya, no? Kasal po kayo? Sabi po niya, dati po siguro. Hindi, I mean, kinasal kayo. Kinasal po kami. Oo. Opo. Nagsampa ba kayo ng kaso para mapawalang bisa yung kasal ninyo? Hindi yun kasi Hindi hindi naman. naman. Mga umalis na, hindi naman po ako umalis sa bahay namin. Oo. So, kasal pa rin kayo, bale, sa batas. Siguro po, kasal kami pero bilang mag-asawa po siguro sa natural, hindi na po siguro. Pero kasi, ang sabi niya, nung umalis siya, papuntang Taiwan, okay kayo. Pero nung nasa Taiwan siya, doon nagkaroon ng problema. Siya pa may problema, wala po ako. Siya ang may problema. Pero ngayon, hindi na kayo magkasama ni Annalisa, no? Tama ba? Hindi po siya nauwi sa bahay namin. Kasama ko po kasi mga anak ko eh. Nitong mga last 8 months po, umuwi yan. Gusto ko makuha yung anak kong babae. Binigay ko po yung anak kong babae. Tapos yung anak kong lalaki na bunso, kinuha din niya. Okay. Tapos yung pangatlo ko, sabi niya sa kanya rin daw muna. Okay. Tapos ganyan nga po, nakita So wala na nga sa'yo ngayon. Nasa kanya na lahat. Hiniram lang po niya sa akin. Hiniram. Hindi, sumama. Pwedeng ikaw din ang humiram. Basta nasa kanya. Whether hiram, whether Sinungaling whatever. po siya. Nasa kanya ngayon yung mga bata. Sir, ano na pong estado ng relasyon nyo ni Jillian? Ay ma'am, wala naman na po kami noon. Bali yun po ay nagdami ng relasyon na anak ko po siya. Ilang taon na itong anak ninyo? Ma'am, pwede po bang makaano? Ilang taon na yung anak nyo, Rolando? Ni Jillian? 1 year old po. May sabihin lang si Annalisa. Nung nalaman po niya na ipapatulpo po ko, hiniwalay po niya yung babae. Pero nagsasama po sila. Anak ko po ang makakapagpatunay niyan kasi po, inabandon niya yung anak ko nitong November doon sa tinutuloy. Kasi nakikituloy po yung anak ko sa kanya dahil nawalan po kami ng kontador dahil sa kanya. Kaya nga po nagkasakit yung anak ko noong December 7 kasi nadinggi po dahil wala po kaming kuryente. Napakasinungaling mo. Ang dami kong pagtitiis na ginawa sa'yo. Sa ginawa mong lahat, punong-puno na ako. Huwag ka sinungaling. Ang dami kong pagtitiis. Ilang taon kasi nakikusap sa akin yung mga anak ko na huwag kang ireklamo, huwag kang idemanda. Ma'am, Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo. Kahit nung pag nasa Taiwan ako, hindi ko nabayaran yung ibang utang ko dahil yun yung una ko kayo. Pero anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Lahat alam lahat ng anak ko kung simula't simula. Hindi ako marunong magsinungaling. Ako nagsasabi lang ng totoo.
Kasi alam ko mabubuklat lahat-lahat eh. Pero yung nararamdaman ko ngayon na sasabihin mong ikaw lang ang nagbuhay sa anak ko, nagpapasarap ako. Ang kapal ng mukha ninyong magkapit. Sobrang napakakapal ninyo. Ayoko na sana, Ma'am Atty. Na idemanda pa sila or what. Pero po, naagrabyado na po yung anak ko. Tapos sasabihin niya, siya na lang ang nagbubuhay sa anak ko. Oo po, nasa kanya, pero ako po ang nagsusuporta. Papasok yung anak kong college nito. Magtitik sa akin, 50 lang. Ang pamasahe, 40. Ma'am, walang kain yung anak ko. Binibigyan ko po sa Gcash 200 pag pumapasok. Yung anak ko pong apang-apat, hindi sa kanya tumitira that time na nasa Taiwan ako, puro kung san-san po nakikita kasi hindi niya po binibigyan ng atensyon. Or kahit po patawag ng teacher, hindi po niya pinupuntahan. Yan po ay may mga record ako sa barangay. Kasi po yung kapatid ko noong nasa Taiwan ako, binigyan ko po ng PSA para mag-usap sila sa DSWD. Inamin po niyan lahat doon. Nakalagay po doon na talagang hindi niya pinupuntahan yung anak kong sa school na nag-aaral na dalawa. Hindi pa po nagka-college yung anak kong pangatlo. Sir Rolando, yung sinasabi mo kasi na nasa iyo yung mga anak mo, syempre, nung nasa Taiwan si Ma'am Annalisa, natural na nasa iyo. So, I think po, ma'am, anak ko po yun eh. Sumama po siya doon sa normal babae. naman yun, Iniwan niya yung pero mga anak ko. ang sabi kasi ni Ma'am Annalisa, habang nasa iyo yung mga anak mo at nasa Taiwan siya, pumasok na sa eksena tong si Jillian at nakita pa ng mga anak mo. Opo, totoo po yan. Nasa kanila po yung mga anak ko noon. Tayo na mga bata pa po. Noon pa nga po dapat sasampa na ako sa kanila ng kaso pero pinipigilan po ako ng mga anak ko kasi nahihiya po sila. Sabi mo nung 2017, umuwi ka. Umuwi po ako. O pinatawad mo. Inamin po nila, pinaikot po nila ako sa nila na wala na po sila. Tapos 3 days pa lang po ako nasa Taiwan. December 22, nalaman, nakita ko po may Facebook account siya. Inad ko po siya, pinrivate po. Yung po pala yung babayang may hawak ng Facebook na yun. Lahat po ng transaksyon namin sa pagpapadala ko ng pera. Yung pong babayang nakakaalam. Yung anak ko po hindi nagsasabi sa akin dahil takot sa kanya. Dahil po, tuwing mayroon pong isusumbong sa akin yung mga anak ko, yung anak ko po ang tinitira niya, hindi ako. Ano pong Sinungaling ka, wag ka nang huwag mo na ipagtanggol yung sarili mo. Oh, sir, ano po? May gusto niyo pong sagutin yung sabi? Ay kasi po, puro kasilungan po yung sinasabi niya. Hindi Ano ako po? sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Pinagtatakpan mo lahat ng kasinungalingan mo. Pero sir, hindi naman kasinungalingan yun, di ba? Sinabi niyo nga na nagkarelasyon nga talaga kayo ni Lori, nitong si Jillian. Yun po siguro sa may naging karelasyon po ako dahil siya po yung nakipaghiwalay na sa akin. Ano? Hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Ikaw ang unang nagloko kaya ako hindi na sumipot sa'yo dahil ayoko na nga makisama. Sinungaling ka. Sinungaling kayo ng kabit mo. Walang hiya kayo. Ang dami yung kasalanan sa akin. Nahuli ko pa kayo sa bahay nin last year. Paano mo, Sir Rolando, pagbigyan kita para maintindihan kita, bakit mo nasabi na si Ma'am Annalisa ang sinungaling? Ay ma'am, kasi talagang puro kasilungan po yung sinasabi niya. Ano po? Hindi ko masabi. Sasabihin Bakit? ko, hindi ka na naghiwalay. Hindi ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ako Ayun, nakipaghiwalay sa kanya, ma'am. Niloko niyo po ako habang nasa Taiwan ako. Sinungaling ka! Sinungaling ka! O so, inamin niya nga na nakipaghiwalay siya sa'yo dahil nga, well, meron kang kinasamang iba. Opo, yun po yung Alangan na totoo. matuwa pa siya sa'yo. Nalaman ko po na may kinakasama siya. Pinalayas ko po siya sa bahay. Wala po siyang pinapalaya sa bahay dahil siya po ang lumayas ng bahay namin. Eh, nasa Taiwan kasi siya. Trabaho ako. Nga po yan ng Nakaloka bahay. tong si Ng 27. Sir Rolando. Hindi siya lumayas. Nagtrabaho siya. Hindi ma'am. Ma'am, kung nagtrabaho ma'am, pag umuwi ka ng Pilipinas sa pamilya mo, uuwi ka sa bahay mo, sa sarili mong Paano pa bahay. ako Ma'am, uwi? May kinakasama ka na. hindi na umuwi sa sariling bahay. Ayaw niya na sa mama. Nakakayaman, pero gusto ko nang ilabas na kasi numalingan mo. Sinundo ko pa po yan. Sabi ko, umuwi ka ng bahay. Hindi mo ako sinusundo tuwing uuwi ako. Alam ko anong meron utak yan. Sino kaya sa atin? Sasabihin mo pang makapalang mukha ko? Ang dami mong kasalanan sa amin. Ay ma'am, at paano po pagkakaintindihan Nagkasakit tayo po niya? yung anak ko, ma'am. Noong December, Oh, hindi po niya sige. sinipot. Saglit lang Ang po. hirap live po Sir Rolando, Yan sir, ma'am. Oo, awat-awat. sino po ba si Lori Jillian Loresca? Sino po ito? Balik po yung nakarelasyon ko po yan. Oh. Hanggang Kailan- ngayon.
Hindi na po, wala. May mga conversation po kami nung anak ko, nung nag-away sila nung anak ko, nung December lang, bago magkasakit yung si Kian, bago ma-hospital. Saan niyo po nakilala to, sir, si Lori? Ma'am, hindi po tayo magkakaintindihan. Hindi. Naiintindihan kita, sir. Saan mo nakilala si Lori? Parang nilulubog po ako nung gusto niyang sinungaling Hindi, na sir. babae. Sagutin mo lang yung tanong ko, sir. Saan po kayo nagkakilala ni Lori? Dito lang din po sa trabaho ko. Okay. Paano nagsimula yung relasyon niyo ni Lori? Ganito yan, ma'am. Bali, may mga lumabas na chismis galing dyan sa babae niya na may relasyon kami dun nung babae. Ngayon, hindi naman totoo. Nalaman ko po, yung palang dating asawa nung babae ay silang magka-chat at sinisiraan nung lalaki yung babae na may relasyon daw kami, sinasabi sa kanya. Siya naman po, naniwala ng naniwala. Hanggang nagpo-post na po ako sa Facebook niya. Pwede siyang ma'am, pwede po siyang magtestigo kasi gusto din po niyang yung Teka lang, babae. sir. Ay, ma'am. Yung may asawa si Lori. Ano po, kalipin po, may anak po silang isa. So, parang nagkausap po kayo nung partner ni Kasi Lori. po, nagsumbong po sa akin nung nalaman po niyang ako ang asawa nito, kasi po kabats yun nung kapatid kong bunso. Nung malaman po niya, chinat ko po din, tapos chinat ko na siya palang asawa. Tapos yun po, nahuli din po niya doon sa unang tinirahan nila noong 2016 na naglilipin na po sila. Pero hindi kayo nag-uusap like naglalandi ano? Hindi po. Bakit Okay. po kami maglalandoy? Kasi parang yun po ang datingan kay Opo, yun Sir nga po ang Rolando. binibinta nga po niya yan sa akin noon pa. Paano kami maglalandian? Ay kabats ng kapatid ko yun at kapitbahay yun ng salagyo ng nanay ko. Alam ba ni Lori na may asawa at pamilya ka, Rolando? Alam po. Okay. At alam mo naman na nagtatrabaho yung misis mo. Bakit mo napag-interesan tong si Lori? Hindi po ma'am napag-interesan, ma'am. Bali po ma'am, naipit lang ng sitwasyon ba? Ay kasi nga, chismis po niyang babae niya saka nung lalaki. So, kakachismis nila tungkol sa inyo ni Jillian, tinuloy nyo na. Parang Hindi naman ganon. po ano dito. Tinutuon nyo na lang. Kami pa ang gagawin, may Hindi relasyon ma'am, ni Jess. huli na ma'am. May number po si Jess. Ma'am, may number po si Jess sa akin. Pwede po niya siya kausapin. Ay, nung nakipag-iwalay na po siya sa akin, siya mismo nakipag-iwalay sa akin. Hindi po ako nakipag-iwalay, ma'am. So, Kasi, ma'am, sinasabi mo, iniwan ka muna ni Annalisa, saka mo tinuloy yung relasyon kay Jillian. ay wala po ma'am, kasi nag-abroad din po yun. Ay, hindi, pero nagkaanak nga kayo, di ba? Nitong huli na lang po pagbalik sa galing sa abroad nung Pero kasal ka pa rin. May birth certificate po ako ng bata. Kasal ka pa rin ngayon, di ba? Ay, kasal nga po, yun nga po ang kasal po ako sa kanya. Oo. Ay, hindi naman po ako Birth certificate po yun ang nakapaghiwalay. Eh, Yun na mali nga pa po rin yun. yun. Ay, siguro po mali. Sa paningin ng lahat at paningin ng kung ano man. Pero hindi naman po ako nakipag-iwalay. Hindi naman po ako umalis ng bahay. Hindi naman po umalis ng bahay eh. Umalis siya ng bahay dahil nga nasa abroad siya. Hindi po Saka sa abroad, ma'am. nung Ma'am, babalik siya, Ma'am, pandemic, ma'am. Wala pong pakialam sa amin yan. Hindi po ma'am, Nag-pandemic, totoo yun. Nagtatrabaho po ako, bawal po ako lumos. Pero nagpapadala po ako sa mga anak ko. nung pandemic, nasan ka? Dito na po ako, 2019 po ako Kanino umuwi. ka nagtatrabaho nung pandemic? Sa sa Guadalupe. Ano yan? Sa Chinese din po yun. Ay, dito namamasukan ka rin? Opo, namamasukan po ako. Eh, Stay in nagtatrabaho po. din? Pero nagpapadala po ako sa mga anak ko. Hindi po ako bumibitaw kahit kailan. Nawalan man po ako ng trabaho. Pero alam po yun ang mga anak ko. Ay, okay po. Totoo man po yung sinasabi niya. Salamat po. Okay. Pero sir, kamusta kayo ng mga anak mo? Sa kanya sumama yung mga bata. Ay, okay naman po kami ng mga anak ko. Ay, sabi nga po nung anak kong panganay, huwag ko daw pong sasagutin kung tatawagan man ninyo ako. Kasi puro kahiya na daw po dinadala ng ina nila sa kanila. Bago ako pumunta rito, kinumbinsin ko yung mga anak ko. Ang sagot nila, bahala ako. Anak ko pong panganay ay nandito. Ang sabi nga po niya, Wala po ma'am, nasa "Huwag ka na bahay po, akong nasa sasagot. akin po. Ako ang sasagot. Siya po ang makikipag-ano sa inyo." Okay. Kasi ayaw na po ng anak ko ng kahihiyan dinadala ng ina nila. Wala akong ginawang kahihiyan. Sino sa atin ang may kahihiyan? Baliktad. Eh, yung ginagawa mo ngayon. Wala akong kahihiyan. Gusto ko lang kaya ako pumunta rito para Yung kahihiyan niya kasi nga hindi ko marunong hindi na ako mahiya. makikipagtalo sa iyo. Basta ang alam ko, niloko mo ako, may anak kayo. Kakasuhan ko kayo. Walang nang loko, kundi ikaw lang sa sarili mo. So, Ma'am Annalisa, anong gusto? Yung dalawa mong minor de Nasa edad akin na anak po. nasa iyo Nasa naman. akin po. So, hindi mo problema yon. Hindi po. Ano ang gusto mong mangyari? Gusto ko na lang po silang kasuhan kasi hindi naman po nagsusustento nga eh. Kasi po kahit po yung anak ko nagsabi na hati kami sa pag-tuition ng college, di po siya nagbibigay ng maayos. Sir Rolando, napag-usapan nyo na ba yung sustento ng mga bata? Ma'am, noon pa po kami nagharap sa sustento sa DSWD, ma'am. Hindi ka nagbigay at dahil ayoko na, kasi nga ayoko na. Dahil hindi mo pinibigyan ang sabi ko, priority mo yung mga anak mo, hindi ako magkakaso. Pero ang ganun ginawa mo,
Halos talikuran mo yung mga anak ko. Nung nagkasakit yung anak ko noong December 7, hindi mo man lang kinamusta, hindi ka nagbigay kahit piso. Ma'am, feeling ako naman. Oh, sige. Ikaw naman. Oh, pakinggan ko yung ano mo. Ma'am, may interrupt ako parang... Hindi, sige. Ikaw lang muna. Oh, sir, ma'am, Parang kaya na nun tayo, ma'am, yan. Ay, hindi, sige sir, kung ano yung kabutihan na pinaniniwalaan mo, ikwento mo, sige sir. Kung ano yung mga depensa na gusto mong sabihin, kung ano yung ikabubuti ng sitwasyon, sir, sabihin mo. Kasi ma'am, may babae yan. Talo ako lagi dyan kahit tama ako. Ano po? Kasi may bawsing Sige nga, ako sige sir, direct to the point. Ano ang gusto mong sabihin? Ganito ma'am yan. Nagharap na kami sa barangay niyan. Nahingi po ng sustento yan sa akin. Hindi po ako humingi, siya po sige, may siya gusto. muna. Patapusin natin siya. Sige, patapusin ka namin. Ngayon ma'am, pumayag po ako sa ng DSWD na 300 per day na sustento sa mga anak ko. Ano po? Oh. Ang sabi ko pa nga po, gagawin ko ng 500 per day kasi kulang sa anak ko yun. Kasi anak ko lang na babae, ma'am. Hindi yan, ma'am, alam mo kaya ng anak kong babae. Umaga pa lang, magastos na yan eh. Kahit, ma'am, ako hirap sa trabaho. Pinag-usapan namin pinipidit ko. noon sa DSWD. Yan, ma'am, ang sabi ng DSWD, ma'am, ganito. Kung kaya ko daw, ang sabi ko po, kaya ko po yung sustentong 300 per day. Okay lang ko Kaya 500. lang, bakit po ako magsusustento sa mga anak ko? Eh, nasa akin po lahat ng anak ko. Wala po sa poder niya. Kailan Ngayon yan? po, ma'am, Kuya, kailan yan? simula po pag maliliit pa yung mga anak ko, nasa akin naman. Hindi, yung usapan nyo ng DSWD, kailan yan? Parang bago mag-pandemic yun, ma'am eh. Parang mga 2019. Dapat ang sustento mo na ibibigay 500. Ay, ma'am, yan po yun noon. Ay, pero dito, ma'am, ba't nga susistentayan ko yung mga anak ko yun nasa akin? Hindi, Ay, ngayon, ma'am, gusto- nasaan yung mga bata ngayon? Nasa iyo ba? Ma'am, ganito nga, ma'am, ang usapan namin yan. Oh, sige. Ikaw muna ang mag-ano dun sa anak kong babae. Kaya ang anak kong babae, Kapal ang mukha. para lang umalis sa akin, inano ko na pinarsige kong mapapunta sa kanya ang anak kong babae. Kasi ayaw sumama sa kanya ang anak kong babae ay. Isa lang ba Eh, sa akin yung nga po babae? nila ko. Isa lang po. Hindi po Iniwanan totoo niya yun. yung Hindi po totoo na babae ayaw pa sumama. naman, ma'am. Ma'am, babae pa naman yun ha. Iniwan niya sa akin ng 1.5 years old. Ay, mali. Babae, ma'am. Kasi akala niya, ma'am, may diferensya yung anak namin, kaya ayaw niyang alagaan. Ay, hindi po Yun ang totoo. totoo niya, ma'am. Yun pa po ang gusto Hindi ko na niya linaw. makauwi. Ma'am, pag nakita niya yung tsura ng anak kong babae, sasabihin naman Alam ninyo. na nila, pinakita ko ma'am yung sinunod Ma'am, po. alam lahat ng mga kapitbahay ko dito, dito sa barangay, kung anong hirap ko sa anak kong babae na yan. Yan, ma'am, ay wala man lang yung katulong-tulong. Ngayon, ma'am, kung masama pa rin yung nangyayari at ako pa rin po ilalabas sa sama, ay talo po talaga ako at may bawsi po tayo. Ano po? Ay ngayon, ma'am, ang nakausap ko na po yung mga anak ko, kahapon pa, nagpunta sa akin dito yung anak kong panganay. Hindi daw talaga kaya nilang pigilan yung kahangalan ng ina nila na Hindi ginagawang ka yan. yung ginagawa ko. Ay ngayon, ma'am, ay hindi ko pa alam talaga kung anong gusto niyang mangyari. Kasi kung sustento lang pong hinihingi niya, wala naman pong problema sa sustento. Nung na-hospital daw ba yung anak Nito lang nyo? po. Nito lang December bago magpasko. Anong, Wala po siya nabalitaan mo nabibigay. ba yun? Ni kumusta, hindi po niya kinamusta. Na-hospital po yung anak kong bunsong lalaki. Oh. Ang sinabi po ng kapatid kong babae, Kuya, yung anak mo lalaki, sige, abiyarin mo nga nini, at alam mo na, baka magkita kami ng ina, ay mapasama pa. Ngayon, ma'am, nag-post na agad yan sa Facebook na wala daw akong naitutulong dun sa anak niya. Sa Totoo gastos naman niya. Totoo naman. Ay, ma'am, ikaw, ma'am, ano bang gagawin mo sa sarili mo, di ba? Tutulong. Wala ka pang, hindi mo inisip na kung ano pa man, pinupurmo ka na agad ng tao. Kasi gusto niya sigurong magalit ako doon sa mga post niya. Ay, ma'am, anak ko po yun. Ba't hindi ako gagastos? Oh, eh ano nga nangyari? Ay, siya, ma'am, kasi puro kayabangan ang inuuna. Oh. Kaya ang sabi ko na naman sa kapatid ko, sige, ne, abyarin mo ng kaunti yan. Ngayon, pababayaan kong gumastos yung ina. Siya na kasi sabi niya sa Facebook, siya daw nagastos lahat ay. Kasi puro kayabangan sa Facebook ang alam niya, sabi kong ganun. Sige, bayaan mo gumastos yung ina kasi kaya naman niya. Pero nag-alok ka ba? Nag-alok ka ng tulong? Oo, ma'am, wala namang problema sa tulong, ma'am. Hindi, nag-alok ka ba? Nag-alok ka ng tulong? Pag bibigyan ko kahit yung 5,000, bibigyan ko ng 5,000. Magkano ba yung ginastos sa hospital? Wala po. Nandito po yung resibo. Hindi naman ako Nasa nagbibigay. 23 po, ma'am, yung bill. O 23,000 daw yung ginastos Iba po sa pa po yung hospital. sa labas. So 11,500 mga gamot. Opo. Okay na po yan, ma'am. Kasi tapos na po O, yan. ganito. Hindi ko nga po Teka lang, nabayaran yung ha? tuition ng Oh. anak ko dahil na-hospital nga po. Matagal nang usapan yung 2019 nyo sa DSWD at meron na kung ano-anong nangyari. Kung ano is pwedeng mag-move forward tayo. May 3 kayong anak, yung isa nag-aaral pa, tapos may 2 pang menor de edad. Pag-usapan nyo kung paano nyo susustentohan yung 3 na yon. Whether nasa kanya, sa poder mo yung 3. Opo, nasa bahay po namin yung 3 Kung anak. sa ngayon, nasa poder niya yung 3 na yon. Ano ang kailangang paghatian para masustentohan yung 3 batang yon? Yun ang pag-uusapan natin. Ngayon nasa linya natin si Kagawad Jonathan Ranas. Kagawad? Kagawad Jonathan Ranos po ito about this Ay, magandang
hapon po, sir. Opo. Nandito po, ako kung nasundan niyo po yung usapan ni Ma'am Annalisa tsaka ni Sir Rolando. Alright po, medyo nakanig ko nga po yung usapan ninyo Oo. nitong ini-attach nito ni Dutch Pound sa line po ninyo habang nag-uusap po sila. Opo, medyo mahaba na po yung pinagdaanan Opo. ng relasyon nila mula 2015. Ang gusto ko na lang po sana is matulungan natin sila moving forward, lalo na po dito sa usapang sustento dun sa mga bata. Yung meron pa silang 3 anak na kailangan suportahan. Yung isa, lagpas na 20 na pero nag-aaral pa, tapos yung isa 17 tsaka isang 10 years old. So yun yung sana matulungan, magpunta sa barangay po para matulungan nyo mapag-usapan yung sustento ng 3. Oh yes ma'am, ganito po. Papatawag ko po si Kuya Rolando dito po sa aming barangay. Ano po? Opo. Para po ma-assess po namin itong kanilang case din mapag-usapan po kung ano pong mga dapat gawin po dito po sa case nila lalo sa sustento po para po din sa mga bata dahil talaga naman po kailangan po na masustentuhan po ito ng ama lalo't may mga minor pa. Ano po? Opo, meron po. Opo, sige po. Papatawag po namin sila dito sa barangay para magkausap po kami dito. Okay po. Opo. Sir Rolando, handa kayong humarap naman sa barangay para man lang dito sa usapang sustento ng mga bata. Ma'am, hindi ko po tinatakbuhan yan pag nag-uusap kami. Yan po ang nawawala. Okay. Di ba buti? O sige, kung yan, panindigan natin yan ha. O itong sustento ng mga bata, magkita kayo dun sa tanggapan ni Kagawa Jonathan Ranas. Pag-usapan nyo yung sustento nung 3. Parang walabas mo Okay? pinabayaan ko yung anak ko eh. Oo naman Aba. Pala mukha mo. Kuya, tuwa ka pa. Kapal ng mukha mo Medyo talaga. wag tayo masyadong proud at hindi rin maganda tong nangyayari na to. Hindi ka tawa-tawang bagay, kuya. Ma'am, natatawa ko. Pinasama ako ng pinasama talaga ng babae ngayon. Sarili mo Siguro nagpasama isipin sa'yo. natin kung may dahilan din kung bakit nangyari yon, di ba? Oo nga po. Oh. Oo nga po. Wag din tayo masyadong Huwag ka kasing masyadong magmalaki. matapang. Kung ikaw ay humingi sa akin kahit man lang sorry noon, sana napagbigyan ko kayo. Pero ngayon hindi na, may anak na kayo. Ang gusto ko kasuhan, huy, ayoko na hunang sustento. Okay lang po, ma'am. Malaki, yun. Kasi malaking importante sa kanya na maprotektahan. Rolando, teka lang sandali. Sana unawain mo siya. Nanay kasi yan. Ang ano is, nagkaroon ka na ng anak sa iba. Ang nanay, ang poprotektahan niya, yung sarili niya, syempre, mga anak. Dahil ngayon, meron kang anak sa iba na medyo mukhang mas mahal mo, mas malapit sa'yo. Aalalahanin niya yung kapakanan ng mga anak niya. Anyway, sabi mo naman, hindi mo tatalikuran yan. Anyway, yun nga. Tinalikuran na nga ho niya Ang ano is, intindihin mo rin si Annalisa kung saan din siya nanggaling, ha? Nag-OFW pa para sa inyong lahat yan. Siyempre, iba rin. Hindi ako bumitaw sa mga anak ko. Hindi niya po nakita lahat ng hirap ko. Ang nakikita niya lang yung kabit niya. Yung paghihirap ng sinasabi niyang kabit niya. Kapal lang mukha ninyong dalawa. Sabi ko sa inyo, hindi ayoko na ng sustento. Gusto kong kasuhan na lang kayo. Ma'am, ituloy pa rin natin yung sustento para na lang dun sa mga bata. Pero yung kaso, pwede nyo rin naman po ituloy. Pero minsan yung pride, para sa mga bata, ibaba natin kasi kailangan din nila ang tulong ng tatay nila. Karapatan ng mga bata yon na makakuha ng sustento sa tatay nila. Tuwing manghihingi ho yung mga anak ko, sabi niya may sweldo yung nanay mo, may malakbak. Bakit kailangan mong questionin yung sweldo ko? Bakit? Iba yung bigay mo, iba yung bigay ko? Tapos binlock ninyo yung anak ko nung pasukan ng August dahil lumingi sa'yo na 3 beses. Tapos nagreklamo yung kabit mo, nabigyan na daw ng 1,000. Bakit daw kailangan humingi pa? Kapal lang mukha ninyo talaga. Ayun na nga yung sinasabi ko Kasi dahil meron ng anak sa iba, at naiintindihan ko talaga si Ma'am Annalisa kung bakit iba yung pinaglalaban niya dahil meron na ring ibang anak kayo kay Jelly. Ano po yan, ma'am? So anyway, sir, narinig naman ni Kagawa Huwag ka na Jonathan magtapang, sabi ko sa'yo. Mas mananay ka sa akin. Tandaan mo yan. Ang dami yung ginawa sa akin. Yung pang-insulto niyo, pinagtatawanan niyo ako. Sasabihin mo, papilang hawak ko kayo nagmamahala. Di na magmahala kayo sa kulungan. Anong trabaho nito ni Lori? At, ma'am, ganito po, pasampahan na lang po natin ang kaso para po doon sa pangangabit. criminal case. Wala kasi tayo mapapala, ma'am. No, pag nakikipag-usap to sa tatawan-tawanan lang tayo, hindi gawin na lang natin na aksyon. Okay? Doon, pag nakita siguro kasama ng aming reporter, tawa na lang siya doon para mas maganda ang eksena natin doon, ha? Kasi ma'am, kung ganito, pwede naman ma'am yung sa sustento, okay? Pero kung kaya mo ba? Kaya ko po. Kaya ko, ma'am. Kahit nabuhay ko na nga po sila ng mahabang panahon Dahil ang binibigay lang po niya pagkain, hindi pa makakakain ng maayos kung hindi pupunta sa kanilang bahay na inuupahan. Pag umuulan, nagtitiks yung mga anak ko, mama, hindi pa kami kumakain. Tapos minsan,
May mensahe ka kay Lori? Kay Jillian. Nanonood kasi si Lori ngayon, hindi matawagan. Pinapatayan kami ng phone. Ano po, diyan sa babaeng yan, sabi ko sa'yo magkikita tayo. Sabi ko sa'yo hindi kita tatantanan sa ginawa mo sa aming mag-iina. Ang kapal ng mukha mo, sakim ka. Sabi ko sa'yo, hindi ko kayo titigilan, kakasuhan ko na lang kayo. Ang kapal ng mukha mo, pinakyahan mo pa ako nung kinukuha ko yung anak ko last year. Ikaw pa ang may ganang akin, tapos sasabihin mong matanda na ako. Oo, kasi nga 5 na yung anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira yung pamilya ko. Sabi ko sa'yo, yung mo, sa'yo yun, hindi para sa akin. Naka-live tayo. Bawal Hindi ma'am, sige. Makikita rin naman natin si Lori. Ayan naman po yun, nasa screen po ninyo. Nakapout pa siya. Proud. Mukhang proud po naman yan. siya, ma'am. Oo, mukhang proud po. naman siya sa ginawa niya, no? Sa ginawa niya sa pamilya niyo. Pero ma'am, nag-message siya. And doon naman sa mister po ninyo, paasistihan po namin kayo makapag-file ng kaso dito. Tuloy niyo yan. Attorney, ano po ulit ang pwede nating i-file na kaso laban kay mister at gayon din po kay ma'am Lori Jillian. Yung yung sa kabet tsaka dun sa asawa, pwedeng concubinage. Tapos syempre, kay Mr. yung vowsy. Vowsy and vowsy. concubinage, ma'am. Okay? Yan pwede natin isampa. Taga saan po kayo? Taga Quezon po? Opo, Quezon Sige po. Sige ma'am, kausapin po kayo ng mga staff namin sa kabila. Thank you po, Okay? ma'am.